Hello, magandang araw sa ating lahat. Welcome sa ating YouTube channel. At pag-usapan natin ngayon ang tungkol na naman sa PhilHealth. Guys, kawawa ang mga Pilipino pagdating sa kalusugan. Yan ang totoo. Kawawa ang mga Pilipino pagdating sa kalusugan. 90 billion pesos inilipat sa unprogram appropriation ng government. How can you imagine 90 billion? Malaking pera yan, ha? Malaking tulong sana yun sa ating mga Pilipino. Ito kasi mga problema ng mga sekretary na to. Secretary Recto, kumuha ng, lilipat pa ang 10 billion. Okay. At yung ibang mga sekretary. Kayo ba ay, alam nyo ba ang pakiramdam ng isang mahirap? Yung nag-aasam ka na, sana matulungan ako ng ganito sa aking kalusugan, sa hospital, sa billing. Nararanasan nyo ba yan, mga sekretary? Ha? Yung 90 billion na yun, malaking tulong talaga yan para sa ating mga Pilipino. Hindi lang sa akin, sa aking pamilya, kahit sino, everyone, malaking tulong yun. Pero itong mga buang-buang na to, bakit ililipat sa program of appropriation? Tapos wala namang programang nakikita at wala namang mga proyektong nakikita. Okay, but anyway, kayo ba ay naranasan nyo na maging mahirap? Ha? Yung iba, ha? Nagbibill ng 100,000 pesos sa isang private hospital. Ang ikakaltas ng PhilHealth 10 or 14,000 pesos. Naranasan nyo ba yan? Minsan, i-discharge na lang yung tao, yung pasyente, dahil ayaw na namin magpagamot dahil wala rin. Nabinta na yung kalabaw, nabinta na yung kambing, nasangla na yung lupa, hindi pa gumaling. Mamamatay. Iuwi na lang sa bahay, i-discharge na lang. Bakit? Ang PhilHealth kakaunti. Hindi ko sinasabi na full coverage, pero sana ma-lessen man lang. Kahit papaano, mabawasan yung contribution, maraming mga benefits, at magkakaroon ng mga packages, health packages para sa mga membership, sa mga member. Diba? Maraming mga hospital ngayon ayaw na tumanggap ng PhilHealth. Kasi napakalaki ng utang ng PhilHealth sa ibang mga hospital na hindi pa nababayaran. How comes na meron kayong 500 something? Lubong pera yun, no? May masyado bang malalim ang inyong mga bulsa? Kung kayo nasa poder namin mga mahihirap, maintindihan niyo sana kami. Kasi mga mayayaman kayo Kayo ay nagkasakit, pwede kayong anytime, pwede kayong, sige, paliparin yung chopper dyan. May mga private nurse, may mga private doctors kayo, kaya yung bumili ng mga mamahaling gamot. How about us? Paano kami mga mahihirap? Ha? Remember, public office is a public trust. Ha? Okay. Next, wala naman tayong assurance na yung mga unprogrammed appropriation na yan, na punduhan, or baka punduhan ang inyong mga bulsa. Ha? But anyway, hindi na mawawala sa Pilipinas yan. Kurakot, corrupt. No. Nako, huwag na tayong magbulahan dito. Iilan na lang ang matitino. Ha? Kasi hindi nyo na kasi naranasan ang maghirap. Minsan ibibinta pa lahat-lahat para makabayad sa hospital. Minsan hindi na nadi-discharge kasi hindi nakabayad sa hospital. Minsan magpakamatay na lang, sige na lang dok, wala na kaming choice, wala na kaming pambayad. Iuwi na lang talaga namin yan. Naranasan nyo ba yan? Yun ang sinasabi ko. So malaki sana ang pundo ng PhilHealth kung magagamit ng tama para sa mga Pilipino. Pero ang problema ngayon sa utos ng diputa, putang ina to, ililipat daw dun sa, hindi kayo naaawa sa kalusugan ng bawat mamamayan? Karamihan sa mga namamatay, unhealthy. Nagkasakit, namamatay. Ha? Sa panahon ni Pangulong Duterte, walang health emergencies. Bakit? Kasi ang PhilHealth hindi binawasan, andun lang talaga. Kung may magkasakit man, meron agad. Sana ganun din dapat. At yung paglipat ng pondo sa kabila, sa mga unprogrammed, is against the Universal Health Act. So sana maintindihan ito ng marami.
No? Yun ang aking punto. Wala akong sinasabi na kahit ano na. Pero ang akin lang sana wag na mailipat ng ganun lang. Sana ilaan na lang talaga yun sa mga programa ng pangkalusugan ng bansa. Kasi napakaraming malnourished at sakitin dahil nga unhealthy. Maraming salamat sa pagsubaybay. This is Mariano and isang public administration student. Thank you so much. Don't forget to watch and subscribe our YouTube channel.